Ilang tao lamang ang tunay na nakakaalam ng kwento ni Isaias. Hindi lang siya isang propetang nagdala ng mga mensaheng mula sa Diyos, siya ay isang taong isinabuhay ang kanyang ipinangangaral, anuman ang maging kapalit nito. Isipin mo na ikaw ay tinawag para sa isang misyon na napakatindi, hindi lang sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng isang publikong kahihiyan. At iyon mismo ang nangyari. Sa loob ng 3 taon, si Isaias ay naglakad hubad at walang sapatos, 1 kilos na nayanig ang kanyang henerasyon. Ngunit hindi yon ang pinakamatinding bahagi ng kanyang paglalakbay. Ang katapusan ng kanyang buhay ay napakalupit, isang trahedya na hanggang gayon ay nagbibigay ng kilabot. Si Isaias ay hindi natakot sabihin ang katotohanan at nagbayad siya ng mahal para dito. Hinarap niya ang mga hari, isinumbong ang mga kawalang katarungan, at binalaan ang kanyang bayan tungkol sa panganib na maling mga alyansa. Ngunit hindi gusto ng mga tao ang makarinig ng isang bagay na hindi nila gustong baguhin. Ang katotohanan ay nakakagambala, at ang makapangyarihan ay hindi nagpapatawad sa mga nangangahas lumaban sa kanila. Kaya naman, nakamit niya ang galit na isa sa pinakamarahas na hari sa kasaysayan ng Juda, isang haring hindi nag-atubiling pumatay ng inosenteng dugo upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan. At ang sinapit ni Isaias ay napaka-brutal at nakakagulat, kaya hanggang gayon, ito ay kinikilala bilang isa sa pinakadilim na kabanata ng kasaysayan ng Biblia. Ngunit bakit pinayagan ng Diyos na mangyari ito? Ano ang tunay na layunin sa likod ng kanyang mga mensahe? At paano nagawang hulaan ng isang tao, daang siglo bago si Kristo, ang mga pangyayaring babago sa kasaysayan ng mundo? Ang sagot sa mga tanong na ito ay maaring mas malalim kaysa sa iyong inaakala. Jerusalem, ika-6 na siglo BC, isang panahon na hindi matatag na mga hari, panlabas na banta, at isang bayan na nag-alangan sa pagitan ng debosyon sa Diyos at na impluensya ng mga bansang pagano. Sa gitna ng kaguluhang ito, lumitaw si Isaias, isang karaniwang tao na tumanggap ng isang di pangkaraniwang tawag. Siya ay nabuhay sa panahon ng paghahari ni Haring Uzias, isang monarko na nagsimula ng maayos ngunit nahulog sa kayabangan. At ano ang mas malala? Ang buong bayan ay sumusunod sa parehong landas, lumalayo sa mga prinsipyo na dating nagpapanatili sa kanila. Samantala, ang Assyria, isang lumalawak na imperyo, ay nagmamasid, naghihintay ng tamang sandali upang lunukin ang mas mahihinang bansa. Takot ang bumalot sa Israel, at sa desperasyon, hinanap nila ang proteksyon na maling mga kaalyado. Pero nakita ni Isaias ang mas malalim na problema. Hindi lang siya isang propeta na hinaharap, nakita niya ang pagkabulok na moralidad ng kanyang henerasyon. Ang Jerusalem, bagaman tila matatag sa panlabas, ay may bulok na pundasyon. Parang isang kastilyong itinayo sa buhangin, maganda sa tingin, pero walang laban sa bagyo. Pero hindi natakot si Isaias. Habang ang mga hari ay naghahanap ng tulong mula sa mga dayuhang hukbo, siya ay paulit-ulit na nagsasabi, ang lakas ng Israel ay wala sa sandata, kundi sa katapatan sa Diyos. Pero sino ang makikinig sa isang taong nangangaral tungkol sa hindi nakikita? Lalo na kapag ang mga sandalong kaaway ay nakatayo na sa labas ng kanilang pintuan. Ang politika noon ay isang mapanganib na laro na chess. Si Haring Akaz, imbes na magtiwala sa Diyos, ay nakipagkasundo sa Assyria, isang pagkakamali na may matinding kapalit. Binalaan siya ni Isaias, ang maling alyansa ay may presyo na hindi mo gugustuhing bayaran. Pero ito ay hindi lang isang makalumang kwento, kundi isang walang hanggang prinsipyo. Ilang beses na bang may mga taong nagmadali sa maling desisyon, naghanap na madaling solusyon, pero sa huli, lalong napahama? Sinubukan ni Isaias na gisingin ang bayan bago pa mahuli ang lahat. Pero ang kanyang babala ay isang hindi kanais-nais na katotohanan. Gusto ng bayan ng katatagan, pero hinanap nila ito sa maling lugar. Alam ni Isaias na ang tunay na seguridad ay hindi matatagpuan sa politika o ekonomiya, kundi sa pananampalataya sa tunay na pundasyon. Pero wala silang oras upang makinig. Nag-alay sila ng sakripisyo sa templo, pero namumuhay na parang ang Diyos ay isang ritual lamang, hindi ang tunay na batayan ng kanilang buhay. Isang relihiyosong anyo na hindi nagdadala ng tunay na pagbabago. Isang panlabas na kabanalan, pero walang tunay na puso. Habang abala ang Israel sa kanilang sariling plano, ang Assyria ay papalapit na parang isang bagyo. Nakita ni Isaias ang hindi nakikita ng iba, ang pagbagsak ng isang bayan ay hindi nagsisimula sa pagdating ng kaaway, kundi sa pagkawasak ng sarili nilang moralidad. Parang peder na may maliliit na bitak, sa una, tila matibay pa, pero kapag dumating ang lindol, isang tulak lang, guguho na ito. Hindi isang pesimista si Isaias, kundi isang realista na may espiritual na pananaw. Ang tunay na kaaway ay hindi Assyria, kundi ang sariling katigasan ng ulo ng Israel. At dito nagsimula ang kanyang misyon, isang hamon na puno ng pagtanggi, panunuya at paghusik. Hindi kailanman madali ang pagiging propeta.
lalo na kapag ang mensahe mo ay masakit pakinggan. Sino ba ang gustong makarinig na sila ay nagkakamali? Mahirap tanggapin ang katotohanan, lalo na kapag sinasabi nito ang hindi mo gustong marinig. Pero hindi tumigil si Isaias. Alam niya na kahit sa gitna ng kaguluhan, may pag-asa, hindi pag-asa sa mga hari, sa hukbo, o sa kayamanan, kundi sa isang bagay na higit pa sa lahat ng ito. At pagkatapos ng lahat ng ito, isang di malilimutang pangyayari ang magbabago sa kanyang buhay. Isipin mo na ikaw ay hinila palabas sa iyong pang-araw-araw na gawain at inilagay sa harap ng isang karanasang ganap na magpapabago sa iyong pagkatao. Si Isaias ay malapit na makakita ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Numan, isang pangitain na hindi lang magpapabago sa kanyang misyon, kundi sa kanyang buong pagkatao. Hindi kailanman inakala ni Isaias na magbabago ang kanyang buhay magpakailanman sa araw na iyon. Siya ay nasa templo, isang lugar na sumasagisag sa presensya ng Diyos, ngunit bigla, isang bagay na hindi pangkaraniwan ang nangyari. Ang buong paligid ay napuno ng isang walang katulad na kaluwalhatian, isang liwanag na hindi kayang pantayan ng anumang ilawan. Sa sandaling yon, nabuksan ang kanyang mga mata sa isang espiritual na realidad na hindi kailanman nakita ng karamihan. Naroon mismo ang Diyos, nakaupo sa isang mataas at makapangyarihang trono, at ang buong templo ay nayanig sa kanyang presensya. Sa paligid, lumilipad ang mga serapin, tinatakpan ang kanilang mukha at paa, habang sabay-sabay nilang ipinapahayag, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo, ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. Sa harap ng ganoong makapangyarihang pangitain, si Isaias ay nakadama na matinding bigat sa kanyang kaluluha. Paano maaring manatili ang isang hamak na tao sa presensya na may likha ng sansinukob? Hindi siya nagtangkang magpaliwanag, hindi siya humanap ng palusot, ni hindi siya nagpanggap na matatag. Ang una niyang reaksyon ay aminin ang kanyang sariling karumihan, kawawa ako. Ako ay nawasa. Sapagkat ako'y isang taong may maruming labi at ako'y naninirahan sa gitna ng isang bayang may maruming labi, ngunit nakita ng aking mga mata ang hari. Ito ang pagkaunawa ng isang tao na walang may tatago sa harapan ng Diyos. Walang paraan para pagtakpan ang katotohanan ng kung sino talaga siya. Ngunit may isang hindi inaasahang pangyayari. Isa sa mga serapin ay lumipad patungo sa altar, kinuha ang isang nagbabagang baga gamit ang sipit, at idinampi ito sa kanyang mga labi. Hindi ito isang parusa, kundi isang paglilinis. Ang iyong kasalanan ay pinawi na, at ang iyong pagkakasala ay pinatawad na, wika ng anghel. Hindi kinailangang patunayan ni Isaias ang kanyang sarili, hindi siya kinailangang maging perpekto upang piliin ng Diyos. Hindi tayo tinatawag ng Diyos dahil handa na tayo, ang tawag niya mismo ang siyang naghahanda sa atin. Ilang beses nang naniwala ang mga tao na kailangan muna nilang maging perpekto bago sila sumunod. Ngunit ang katotohanan ay ang pagsunod ang nagdadala ng tunay na pagbabago. At pagkatapos ng paglilinis, isang malalim na boses ang umalingaunggaw, sino ang aming ipadadala? Sino ang hahayo para sa amin? Hindi nagdalawang isip si Isaias. Ang dating taong walang pag-asa at nagsabing siya ay hindi karapat-dapat, gayon ay may matibay na kumpiyansa ng sumagot, narito ako. Isugo mo ako. Ang pagbabago ay naging biglaan, ngunit malalim. Isang ordinaryong tao, gayon ay may dakilang misyong mula sa Diyos. Sino ang mag-akalang ang isang taong minsang nanghilakbot sa kanyang sariling pagkukulang ay siya ring magiging tinig ng Diyos sa buong henerasyon? Ngunit ang pagtanggap sa tawag na ito ay hindi nangangahulugan ng isang madaling landas. Binalaan siya ng Diyos, makikinig silang ngunit hindi makakaunawa. Makakakita silang ngunit hindi makakakita ng tunay. Hindi magiging sikat ang kanyang mensahe, maraming tatanggi, iwas at babaliwalain siya. Ang katigasan ng puso ng mga tao ang magiging pinakamalaking balakid. Hindi ba't ganito rin hanggang ngayon? Gustong magbago na maraming tao, ngunit ayaw nilang mapagsabihan. Ilang beses na may nagpaalala ng tama sa isang kaibigan o mahal sa buhay, ngunit hindi pinakinggan at sa halip ay itinaboy pa. At kahit alam niyang hindi magiging madali ang kanyang misyon, hindi umurong si Isaias. Ang pangitain sa templo ay hindi lamang isang dramatikong karanasan, kundi ang simula ng isang propetikong paglalakbay. Matapos siyang linisin, matapos niyang tanggapin ang tawag, siyang gayon ay handa nang ihatid ang mensahe ng Diyos sa kanyang bayan. Pero ang kanyang mga salita ay hindi lamang mga babala. Ito ay may dalang isang misteryo na magpapabago hindi lang sa Israel, kundi sa buong mundo. Dahil hindi lang tungkol sa mga kasalanan ng Israel ang kanyang mga propesya, may isang mas malaking plano na kanyang inihayag. Isang pangako tungkol sa isang darating na pinili ng Diyos. Isang pangalan na darating sa tamang panahon at magiging kilala ng buong mundo. Mula sa sandaling yon, si Isaias ay naging tinig na walang gustong pakinggan, ngunit lahat ay nangangailangan. Ang kanyang misyon ay hindi upang pasayahin ang mga tao, kundi upang balaan sila.
Isiniwalat niya ang mga bagay na walang may lakas ng loob na banggitin, mapanganib na pakikipag-alyansa sa politika, kawalang katarungan sa lipunan, at idolatriyang unti-unting sumisira sa bayan. Halimbawa, sa halip na magtiwala sa proteksyon ng Diyos, si Haring Akaz ay nakipagkasundo sa Assyria, isang imperyong sumusupil sa mahihinang bansa na parang isang gutom na mandaragit. Nakikita na ni Isaias ang paparating na kapahamakan, kaya binalaan niya ang hari. Ang alyansang ito ay hindi magdadala ng seguridad, kundi ng pagkawasak. Pero sino ba ang makikinig sa isang propeta, kung ang madali at mabilis na solusyon ay nasa kanilang harapan? Ngunit hindi lang politika ang problema. Ang lipunan mismo ay may sakit. Ang mayayaman ay umaapi sa mahihirap, ang mga hukom ay nagbebenta ng hastisya, at ang mga pinunong espiritual ay mas pinipiling sumipsip sa makapangyarihan kaysa magsabi ng katotohanan. Hindi pinaganda ni Isaias ang kanyang mensahe. Kawawa ang mga tumatawag sa masama bilang mabuti, at sa mabuti bilang masama. Nakita niya ang isang bayan na pinapabango ang kanilang sariling kasamaan sa pamamagitan ng magagandang salita, ngunit walang tunay na pagbabago. Pamilyar ba ito? Ilang beses nang ginawang normal ang mga nakakasirang asal, na parang ang katotohanan ay pwedeng baluktutin ayon sa kagustuhan ng tao. Ginamit ni Isaias ang matitinding larawan upang gisingin ang bayan. Inihalintulad niya ang Israel sa isang ubasan na maingat na itinanim ng Diyos, ngunit sa halip na magbigay na matamis na bunga, nagluwal ito ng bulok na prutas. At ano ang dapat gawin sa isang ganyang ubasan? Alisin ko ang kanyang bakod at siya yuyurakan. Ang mensahe ay malinaw, ang isang bayan na hindi pinapahalagahan ang katarungan ay babagsak. At hindi lang ito isang talinghaga. Ang Assyria ay paparating, at kung hindi magbabago ang Israel, ang pagkakatapon ay hindi maiiwasan. Ngunit napakalim na espiritual na pagkabulag ng bayan. Naririnig nila, ngunit hindi nila pinapakinggan. Nagsasalita si Isaias, ngunit parang hangin lang ang kanyang mga salita. Paulit-ulit niyang ipinaalala na ang tunay na panganib ay hindi nagmumula sa mga kaaway sa labas, kundi sa paglayo nila sa Diyos. Unti-unting itinutulak ng Israel ang sarili nito sa kapahamakan, tulad ng isang gusaling pinabayaan hanggang sa tuluyang gumuho. Ito ang palaging nangyayari, una, hindi pinapansin ang babala, pero kapag bumagsak ang lahat, magtataka kung bakit nangyari ito. Sinusubukan ni Isaias na pigilan ang trahedya, ngunit ang kanyang tinig ay parang istorbo lamang sa mga tao, hindi isang tunay na babala. At kapag dumating ang pagkawasak, wala nang pwedeng magsabi na hindi sila nabisuhan. Napansin ni Isaias na ang Assyria ang unang jijiba sa Israel, mag-iwan ng wasak na mga lungsod at nagkalat na mga bangkay. At hindi magtatagal, susunod ang Babylonia, nawawasak naman sa Juda. Ipinahayag niya ang isang hinaharap kung saan ang mga pinuno ay babagsak, ang bayan ay magiging bihag, at ang banal na lungsod ay magiging isang disyertong abo. At ang pinakamasakit, lahat ng ito ay pwedeng naiwasan. Pero sino ba ang kusang magbabago ng direksyon kung inisip nilang kontrolado nila ang lahat? Ngunit hindi lang paghuhusga ang dala ni Isaias. May nakatagong pag-asa sa kanyang mga salita. Ipinahayag niya ang isang hinaharap kung saan muling mamumuno ang katarungan at isang bagong hari ang magdadala ng kapayapaan at pagtubos. Habang ang makapangyarihan pinuno ng panahon niya ay abala sa paghawak sa kanilang trono, nakikita na ni Isaias ang mas malayong hinaharap, isang pangakong magpapabago sa lahat. Dahil sa gitna ng lahat ng babala, may isang propesya si Isaias na magpapailan lang sa loob ng maraming seglo. Isang pahayag na para sa ilan ay parang impossible, ngunit para sa iba, ito ang susi sa tunay na plano ng Diyos. Ipinahayag niya ang isang pangalan. Isang bata ang isisilang. At bibigyan siya ng isang titulong hindi pa kailanman narinig noon, Emmanuel, Diyos na kasama natin. Si Isaias ay hindi lamang isang propeta ng mga babala. Sa gitna ng madilim na hula ng pagkawasak, siya ay nagbigay ng isang liwanag na tatawid sa mga saglo. Ipinahayag niya ang isang bagay na imposibleng paniwalaan sa kanyang panahon, ang pagsilang ng isang bata na may titulong hindi pa naririnig noon, Emmanuel, Diyos na kasama natin. Ngunit ito ay higit pa sa isang pangako. Ito ay isang pagyanig sa paniniwala ng marami. Paano magiging kasama natin ang Diyos? At higit pa, paano ang simpleng kapanganakan ng isang bata ay makakabago ng kapalaran ng buong sangkatauhan? Noon, si Haring Akaz ay nababalot ng takot sa mga banta mula sa mga kaway. Kailangan niya ng agarang solusyon, isang alyansa sa politika upang mapanatili ang kanyang trono. Ngunit lumapit si Isaias dala ang isang ganap na nadibang mensahe, huwag kang umasa sa mga tao, kundi sa Diyos. Bilang patunay na ang Diyos ang may kontrol, kanyang ipinahayag na ang isang birhen ay maglilihi at magsisilang ng isang anak. Para kay Akaz, ito ay walang saysay. Ang kailangan niya ay mga sandalo, hindi propesya. Ngunit hindi lamang tungkol sa kanyang panahon ang sinasabi ni Isaias.
May mas malaking plano ang Diyos na hindi pa nila naunawaan. Ang propesya tungkol kay Emmanuel ay hindi ukol sa isang pangkaraniwang hari. Ipinahayag ni Isaias ang tungkol sa isang pinuno na may di pangkaraniwang mga titulo, kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsap ng kapayapaan. Hindi ito isang pinunong mamumuno gamit ang espada, kundi isang hari ng hostisya at katotohanan. Siya ay magpapatayo ng isang kahariang hindi magwawakas. Para sa marami, ang kanyang mga salita ay isang puzzle. Sino ang haring ito? Paano niya dadalhin ang kapayapaan sa isang magulong mundo? At makalipas ang ilang seglo, ang propesya ni Isaias ang naging pundasyon ng Kristyanismo. Ang mga tagasunod ni Jesus ay nakita sa kanya ang eksaktong katuparan ng mga sinabi ng propeta. Isinilang siya ng isang birhen, ipinanggaral ang isang mensaheng hinamon ang mga makapangyarihan, at nangakong magtatag ng walang hanggang kaharian, ngunit hindi sa paraang inaasahan ng mga tao. Habang inaabangan na marami ang isang Mesyas na mandirigma, siya ay dumating bilang isang alipin. Habang ang mga pinuno ng mundo ay naghahanap ng kapangyarihan, siya ay nagturo ng pag-ibig at kapatawaran. Isang ganap na pagbaliktad na inaasahan ng mundo. Ngunit hindi ito isang bagay na hindi pa nasabi ni Isaias noon. Binigyan niya ng mga pahiwatig ang mga nakikinig. Ipinahayag niya ang tungkol sa isang lingkod na magdurusa, isang taong tatanggihan, pahihirapan, at dadalhin parang isang kordero sa patayan. Isang paradox, paano magiging isang maluwalhating hari at isang inaping lingkod ang parehong tao? Para sa mga hindi nakaunawa, ito ay tila isang kontradiksyon. Ngunit para sa mga may pananaw na mas malalim, ito ay may malinaw na kahulugan. Ang mensahe ni Isaias ay nagpatuloy sa maraming henerasyon, hinihintay ang tamang panahon upang ito ay ganap na matupad. Ang kanyang propesya ay tumawid sa mga imperyo, nanatiling matatag sa gitna ng mga paghusig, at nang dumating ang itinakdang panahon, binago nito ang kasaysayan ng mundo. Ang kanyang sinabi sa gitna ng kaguluhan ng kanyang panahon ay naging pundasyon ng pananampalataya ng milyon-milyon. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kanyang misyon. May iba pang paraan si Diyos upang gawing hindi malilimutan ang kanyang mensahe, at kung minsan, ito ay nangangailangan ng mga kilos na hindi malilimutan. Dahil para ang isang propeta ay mapakinggan, hindi lang sapat ang salita, kailangan niyang ipakita ito sa paraang hindi maaring balewalain. At si Isaias ay malapit nang gawin ang isang bagay na yayanig sa lahat, isang bagay na hindi nila makakalimutan. Isipin mo ang eksenang ito, isang iginagalang na lalaki, isang kilalang propeta, biglang lumitaw sa lansangan, hubad at walang sapatos. Ang mga tao ay napahinto sa gulat, ang ilan ay bumulong sa isa't isa, habang ang iba naman ay tumawa ng palihim. Ngunit hindi ito isang personal na desisyon ni Isaias, ito ay isang utos mula sa Diyos. Inutusan siya ng Diyos na lumakad ng hubad at walang sapatos sa loob ng 3 taon, bilang isang malakas na tanda. 3 taon. Hindi ito pagkabaliw o desperasyon, kundi isang makapangyarihang mensahe. Ano ang kahulugan nito? Simple lang, ipinakita ng Diyos kung ano ang mangyayari sa Egypto at Ethiopia, mga bansang inaasahan na Israel para sa proteksyon. Sila ay matatalo, magiging mga bihag, at maglalakad ng hubad bilang mga alipin ng digmaan. Ngayon, isipin ang epekto ng kanyang ginawa. Ang mga propeta noon ay nanganggaral gamit ang mga salita, ngunit si Isaias ay ipinakita mismo ang babala. At kung tutusin, mas malakas ang dating na isang imahe kaysa 1,000 salita. Sino ang makakalimot sa isang taong naglalakad sa lansangan, walang saplot at walang sapatos, nang walang kahihiyan? Walang makakaligtaan ang kahulugan nito. Ang Assyria, ang pinakamakapangyarihang imperyo noon, ay paparating upang wasakin ang sinumang lalaban. At ang Israel, sa halip na manalig sa Diyos, nagtitiwala sila sa mga bansang hindi rin makakaligtas. Si Isaias ay naroon upang ipakita na ang pagsalik sa maling mga kaalyado ay magdadala lamang ng kapahamakan. Ngayon, isipin si Isaias sa araw-araw niyang buhay. Hindi ito isang simbolikong kilos na tatagal lang na ilang oras, 3 taon siyang ganito. Ano kaya ang mga sinasabi ng mga tao sa kanya? Ano ang reaksyon ng kanyang pamilya at mga kaibigan? Mayroon bang nagsubok na kumbinsihin siyang tumigil? Ilang beses kaya siyang tinawag na baliw? Dahil sino ba ang handang magpakahiya ng ganito para lang sa isang mensahe? Ngunit hindi tinawag ang mga propeta para maging komportable, tinawag sila upang sumunod. Alam ni Isaias na hindi mahalaga ang kanyang reputasyon, mas mahalaga ang matanggap ng bayan ang babala ng Diyos. At ano ang irony nito? Ang mga taong tumawa at humamak sa kanya ay siyang magiging pinakamatinding biktima sa hinaharap. Ang ginawa ni Isaias ay isang hulmahan ng kanilang kapalaran. Sapagkat nang dumating ang Assyria, nawala ang kanilang kayabangan, ang kanilang yaman, at ang kanilang mga sandalo.
Wala nang natira kundi pagkakatapon, kahihiyan at kawalan ng pag-asa. At daon, sa gitna ng kanilang pagkawasak, marami ang makakaalala kay Isaias, ang lalaking ilang taon nilang pinagtawanan. Mapagtatanto nilang matagal na silang binalahan, pero, tulad ng deti, huli na ang lahat. Ngunit ang aral na ito ay hindi lang pangkasaysayan. Ilang beses na may malinaw na babala sa harapan ng mga tao, ngunit hindi nila ito pinapansin. Ilang beses na may nagbabala tungkol sa isang delikadong desisyon, ngunit hindi sila nakinig dahil inisip nilang, hindi naman siguro ganoon kasama. Nakita ni Isaias na ang bayan ay nabubuhay sa ilusyon, at kung minsan, ang tanging paraan upang gisingin ang isang tao ay ipakita sa kanila ang hubad na katotohanan, walang takip, walang palamuti. Handa siyang bayaran ang presyo para dito. Ngunit may nakinig ba talaga? Ang pinakanakakagulat ay hindi lang ito ang pagsubok sa pananampalataya ni Isaias. Sapagkat sa totoo lang, ang pagiging propeta ay isang delikadong misyon. Walang gustong makarinig ng totoo, at ang mga nagsasalita ng labis ay laging may kaaway sa makapangyarihan. At si Isaias ay malapit nang makatagpo ang pinakamalupit na hari na namuno sa Juda, isang lalaking walang tiyaga sa mga propetang tulad niya. Lumipas ang panahon, nagpalit-palit ang mga hari, ngunit ang korupsyon at idolatria ay nanatili sa Juda. Matapos ang paghahari na Ezekias, isa sa manggilan-gilang hari na nakinig sa mga propeta, dumating si Manases, isang haring mauugnay sa kasamaan. Habang si Isaias ay ginugol ang kanyang buhay sa pangangaral ng pagsisisi at katapatan sa Diyos, si Manases naman ay giniba ang lahat ng kanyang itinayo. Muling itinayo ang mga dambanang pagano, pinalaganap ang pangkukulam, at dinala ang buong bansa sa spiritual na kadiliman na hindi pa nararanasan noon. At ang mas masama, sinumang hahadlang sa kanya ay mamamatay. At sino ang pinakamapanganib na propeta sa isang haring tulad niya? Walang iba kundi si Isaias. Hindi kayang tiisin ni Manases ang tinig ng propeta. Para sa kanya, si Isaias ay isang istorbo, isang hadlang sa kanyang kapangyarihan. Ayaw niyang marinig ang tungkol sa hostisya o tungkol sa tunay na Diyos. Ang nais niya ay absolutong kapangyarihan, walang sagabal, walang tumututo. At dahil ang mga tulad ni Isaias ay isang banta, sinimulan niya ang isang malupit na pag-usig laban sa mga tapat sa Diyos. Ayon sa mga tala, nagpakalat si Manases na napakaraming dugo ng inosente na halos natabunan nito ang buong Jerusalem. Alam ni Isaias na papalapit na ang kanyang katapusan. Ngunit tulad ng deti, hindi siya umurong. Ayon sa mga sinaunang tradisyon ng mga Hadyo, sinubukang tumakas si Isaias. Nagtago siya sa loob ng isang guwang na puno, umaasang makatakas sa galit ng hari. Ngunit natagpuan siya ng mga sandalo. Ang sumunod na nangyari ay isa sa pinakabrutal na kamatayan na naitala sa kasaysayan. Si Isaias ay nilagari ng buhay. Nilagari siya sa gitna, isang pagpapakita ng walang awang kalupitan, isang patunay kung hanggang saan kayang gawin ni Manases para patahimikin ang katotohanan. Ang propetang minsang naging tinig ng Diyos ay naging isang martir. Ang kanyang dugo ay naging walang hanggang patotoo ng kanyang katapatan. Ngunit ang pinakakapansin-pansin, hindi dito natapos ang kwento. Ang parehong hari na nagutos ng kanyang brutal na kamatayan ay kalaunan ay dumanas na isang kapalarang hindi niya inaasahan. Matapos ang maraming taon ng paghahari sa ilalim ng takot at kasamaan, siya ay nabihag ng mga Asiryo at dinala sa Babylonia bilang isang bilanggo. Dito, sa gitna ng kahihiyan, sa malayo sa kanyang trono, sa pagkawala ng kanyang kapangyarihan, siya ay nagsisi. Sinasabi ng Biblia na si Manases ay tumawag sa Diyos at siya ay pinatawad. Ang parehong hari na nagpatay kay Isaias ay nabigyan ng pagkakataong magbalik loob. At nang siya ay bumalik sa Juda, sinikap niyang itama ang kanyang mga pagkakamali, pinabagsak ang mga idolo at muling ibinalik ang pagsamba sa tunay na Diyos. Ngayon, pag-isipan ito, si Isaias ay namatay dahil sa kanyang paninindigan, ngunit sa huli, ang kanyang mga salita ang nagtagumpay. Dahil sa lahat ng bagay, ang katotohanan ay palaging makakahanap ng paraan upang manay. Ang mga aral ni Isaias ay hindi lang nakasurvive kay Manases, kundi tumawid pa sa maraming seglo. Ang kanyang pamana ay hindi natapos sa kanyang kamatayan, sa katunayan, doon pa lang ito nagsimula. Sapagkat hindi lang siya isang propetang nagbabala sa isang bansa. Isa siya sa ilang pinili ng Diyos na nakakakita ng higit pa sa kanilang sariling panahon. Ang kanyang mga salita ay hindi lang nagpaikot ng kasaysayan, binago rin nito ang pananampalataya ng maraming henerasyon. Ang kanyang aklat ay naging isa sa pinakamahalagang bahagi ng kasulatan. At ang kanyang mensahe ay hindi kailanman nalimutan, sapagkat ito ay hindi lang tungkol sa babala, ito ay may dalang pangakong lampas sa kanyang kapanahunan. Namatay si Isaias, ngunit nanatiling buhay ang kanyang mga salita. Hindi tulad ng maraming propeta na nakalimutan sa paglipas ng panahon, ang kanyang mensahe ay tumawid sa mga saglo,
nagbigay na impluensya sa mga hari, imperyo, at buong henerasyon. Ang kanyang aklat, na binubuo ng 66 na kabanata, ay hindi lamang isang koleksyon ng mga babala. Ito ay isang espiritual na mapa, mula sa paghuhusga sa Israel hanggang sa pinakamakapangyarihang pangako ng hinaharap. Ang naiwan ni Isaias ay hindi lang isang piraso ng kasaysayan, kundi isang malinaw na larawan ng relasyon sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan, na sumasaklaw sa hastisya, pagsisisi, at pagtubos. Ang kanyang mga isinulat ay naging saligan ng Kristyanismo. Pagkalipas na maraming seglo, nang dumating si Jesus, nakita na marami kung paano tumugma ng perpekto ang kanyang buhay sa mga propesya ni Isaias. Siya ang propetang nagsalita tungkol sa isang taong magdurusa, tatanggihan, paparusahan para sa kasalanan na iba, ngunit magdadala ng kaligtasan. Ang Isaias 53 ay naglalarawan na eksaktong mangyayari kay Kristo, na para bang nakita niya mismo ang hinaharap. Dahil dito, tinawag si Isaias bilang ang propeta na Mesyas. Ngunit hindi lang relihiyon ang naapektuhan ng kanyang aral. Ang kanyang mga turo tungkol sa hastisyang panlipunan ay revolusyonaryo sa kanyang panahon. Kinondena niya ang katiwalian ng mga pinuno, isinumbong ang pang-aapi sa mahihirap, at ipinahayag ang isang Diyos na hindi interesado sa mga ritual na walang puso, kundi sa isang bayan na namumuhay ng may tunay na katuwiran. Matuto kayong gumawa ng mabuti. Hanapin ang hastisya, ituwid ang pang-aapi, ipagtanggol ang mga ulila at mga balo. Isaias 1:17. Napapanahon pa rin ang kanyang mga salita. Ilang lipunan sa ngayon ang patuloy na inulit ang parehong mga pagkakamali na kanyang tinulig sa noon. Ang kanyang aklat din ang naglalaman na isa sa pinakamakapangyarihang mga talata sa buong Biblia. Sino ang hindi pa nakarinig ng tanyag na linya na ito? Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas, lilipad silang gaya ng mga agila, tatakbo sila at hindi mapapagod, lalakad sila at hindi manghihina. Isaias 40:31. Sa mga oras ng kahinaan at kawalang katiyakan, ang kanyang mga salita ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Ang kanyang pamana ay hindi lang matatagpuan sa mga sinaunang teksto, kundi sa mga buhay na nabago ng kanyang mensahe. At hindi doon nagtatapos. Si Isaias ang tanging propeta na naglarawan na isang hinaharap kung saan ang lahat ng bansa ay magkakaisa, walang digmaan at mamumuhay sa kapayapaan. Ipinahayag niya ang isang panahon kung saan ang mga espada ay gagawing araro at wala nang mag-aral ng digmaan. Para sa iba, ito ay tila isang panaginip lamang. Ngunit para sa mga nakaunawa sa kanyang pangitain, ito ay isang pangakong patuloy na natutupad. Nakita ni Isaias ang isang bagay na lampas sa kanyang panahon, lampas sa kanyang bayan, isang pangakong pangkalahatan. Sa huli, si Isaias ay hindi lang isang taong nabuhay ilang libong taon na ang nakalipas. Isa siyang tagapagpahayag ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. At ang kanyang tinig ay patuloy na umaalingaungaw, na parang hindi kailanman napatahimik. Sapagkat ang mga propeta tulad niya ay hindi namamatay, sila ay nag-iwan na isang pamana na hindi maaring mabura. Si Isaias ay isang taong nagbayad ng halaga para sa pagsasabi ng katotohanan, at pinatunayan ng kanyang kwento na ang kapalaran ng isang bansa ay nakasalalay sa mga pagpili nito. Ngunit hindi lang ito isang aral ng nakaraan. Ilang beses na tayong nakatanggap na malinaw na babalang ngunit pinili pa rin nating hindi ito pansinin. Ilang beses na tayong kumapit sa mga madaling solusyon, kaysa harapin ang realidad na kailangang may magbago. Maraming beses binigyan ng pagkakataon ang Israel, ngunit mas pinili nilang hindi makinig. At ikaw, kapag may mali sa iyong buhay, hinaharap mo ba ito o mas pinipili mong lumakad sa mas madaling daan? Ang kwento ni Isaias ay nagpapakita sa atin na isang mahalagang aral. Kung hindi tayo natututo sa payo, matututo tayo sa resulta ng ating mga pagkakamali. Ang nangyari sa Juda ay hindi biglaan. Ito ay bunga ng mga taon na hindi pinansin na babala, maliliit na maling desisyon na unti-unting nagpatong-patong hanggang sa tuluyang bumagsak ang lahat. At sa buhay hindi ba ganito rin? Ang mga maliliit na masasamang ugali ay lumalaki sa malalaking problema. Ang mga maliliit na kapabayaan ay nagiging malalaking krisis. Kung si Isaias ay nabubuhay ngayon, ano kaya ang masasabi niya tungkol sa paraan ng iyong pamumuhay? Kung siya ay nangangaral ngayon, ikaw ba ay makikinig o isa ka sa mga hindi papansin sa kanya? Ngayon, gusto kong marinig ang iyong opinyon. Ano ang pinakatumatak sa iyo sa kwentong ito? Narinig mo na ba si Isaias sa ganitong pananaw? Iwan mo ang iyong komento sa ibaba, dahil ang iyong opinyon ay mahalaga. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-activate ang notifications. Dahil dito, hindi lang kami nagkukuwento ng kasaysayan, tinutulungan ka naming mag-isip at lumago. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-share ito sa isang tao na dapat ding makarinig na mensaheng ito. Magkita-kita tayo sa susunod na video.